Mahal na Diyos, maraming salamat po sa ating lahat. At ako po ay nagpapasalamat din ng buong puso kay Pastora Aloisa na ako'y nakita at binigyan ng pagkakataon na maka-share ng salita ng Diyos dito sa umagang ito. Marami pong salamat, Pastor. Marami pong salamat, Pastor Alo. Bago tayo magsimula, pray muna tayo mga kapatid ko. Diyos naming makapangyarihan sa lahat na may-ari ng aming mga buhay. Diyos na mapagmahal, Diyos na mahabagin, kami pa ay lumalapit sa trono ng iyong grasya upang ialay namin sa iyo ang aming mga dalangin sa umagang ito, so that you can be given the highest honor and glory. Marami pong salamat, Ama, sa panahong ito na ako'y nakita po ninyo na makapag-alay ng aking pagserbi at pasasalamat sa iyo, Ama. Ito ay pinasasalamatan ko sa pangalan ni Jesus. Amen. May itatanong lang po ako bago tayo magsimula sa ating pag-aaralan ngayon. Ano ang napansin ninyo sa ating palipaligid, mas lalo na sa gobyerno ngayon? Ako rin ang sasagot, ha? It's corruption. It's corruption everywhere. Corruption sa ating pamilya, corruption sa ating kapaligiran, lalong-lalo na ang corruption sa gobyerno. Nakikita po natin ngayon na napakahirap ng buhay dahil po nalalaman natin na ang ating mga kataas na mga opisyal, elected officials, naging mga kawatan, I must be bold in this dahil napatunayan na ang mga nangyayari ngayon ay dahil sa kanilang their desire sa pagpataba ng kanilang mga bulsa. Nakakatakot na ang pangyayari ngayon. Corruption. Corruption everywhere, even sa ating mga pamilya. Hindi maikatatuwa na kahit sa mga pamilya ng mga Kristiyanos, mayroon din yan. May mga asawa, mga lalaki, na kahit mayroon ng asawa dyan, nakatingin pa rin sa iba, mas lalo na kung may dumadaan na naka-shorts, wow legs, nakatingin pa rin, kasalanan yan. Dahil sinasabi na we can sin through our thoughts. Di ba po? Kaya nga, ang korupsyon ay kahit saan, makikita natin. Minsan may mga batang ng mga parents nila na may bibilhin, sasabihin panay, ito na ngayon ang presyo nito, kahit 100, sasabihin 150, ayan, corruption yan. Yun ay mga maliliit lang na bagay, pero ang ating pag-aaralan ngayon ay ang tungkol sa korupsyon na pinanamagatan kong ganito. Through faithfulness, coupled with obedience done with love. Faithfulness coupled with obedience, sabing ganito. Ay, pagpatawad ninyo mga kapatid ko dito, hindi ko mababasa ngayon dahil ang Bible ko dito i-download sa aking cellphone, kaya hindi ko mababasa. I will just summarize it sa Genesis 6:11. Nandito na pala ang korupsyon sa unang panahon. Nakikita na ng Diyos ang sanlibutan ay being corrupted by the people. Kaya galit na ang Diyos. It reached to the point na siya ay he already ang Diyos na bakit ginawa pa niya ang tao, why he created people, na yun lang ang nangyayari, na naging corrupt na ang mga tao. Kaya sinabi niya, I will destroy, inihilate niya ang sangkatauhan dahil sa mga kasalanan, dahil sa corruption. Ito ay mababasa natin sa Genesis 6,
chapter 6:11 hanggang sa 12. Hindi ko nga mababasa dito dahil ang Bible ko dito din sa ano ko. Ayan, Nay, nasa screen po, Nay. Nababasa niyo sa screen. Maraming salamat po, Pastora. Now I will read it for you, okay? Now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. Yun. Nakita ng Diyos na corrupted na talaga ang sanlibutan. Kaya galit na galit ang Diyos. Sinabi niya, I'm going to destroy the earth. Kaya may plano pa rin ng Diyos kahit naman na galit na siya. May isa pang taong pinili niya. A man whom the Bible says, a man who walks faithfully with God. Yun ay si Noah. Si Noah ay isang taong may takot sa Diyos, may pagmamahal sa Diyos. Kaya nang sinabihan siya ng Diyos, Noah, gagawa ka ng isang arka. At ang arkang ito ay gawa ng isang napakatigas na kahoy. Ang kahoy na ito ay sinasabing cypress tree. Sa amin dito sa Kabisayaan, tinawag namin yang tugas. At ang kahoy na yan ay shall I say, very strong, very hard wood. Pero si Noah ay hindi nag-murmur, hindi siya nagsabi, Lord naman, napakatigas, wala naman akong chinso, walang lahat, walang ganito, walang ganire. He just obeyed God. Yon ang isang karakter na hinanap ng Diyos ng mga mananampalataya, ang maging obedient sa Kanya. Yan si Noah, lahat ng sinabi ng Diyos, yung mga measurement ng arka ay sinunod niya lahat na sinasabi pa mga cubits ang sabi ng Diyos sa kanya. Kung gaano kataas, gaano kalapad, ilang andana ang arka na yun. At sa Genesis 22 sinabi, and Noah obeyed or followed what God has commanded him. Walang murmur, walang lahat, sige lang. Siya ay sumunod. Uulitin ko, yun ang karakter ng isang mananampalataya na hinahanap ng Diyos. Faithful, obey lang tayo. At sa mga panahong yon, nakikita natin na ang pamilya ni Noah, he was being spared because God covenanted with Noah that he will obey God, but God will preserve his family. Alam nating lahat yun. At ano ang nangyayari pagkatapos noon? Nawala ang lahat maliban sa pamilya ni Noah. Ang lahat na itong korupsyon na ito ay mawawala yan. Naniniwala ako na mawawala yan through our prayers. Because prayer is the strongest weapon that could topple down the force of the enemy. Kaya kahit si Jesus ay nagtuturo sa atin na tayo ay we will pray to God with humbleness, with obedience. Si Jesus nga ay nagpray pa. Because in prayer, we can obtain the favor of God. Ano ang sinabi dito sa 2 Chronicles 7:14? Sabi ng Diyos, if my people who are called by my name will humble themselves and seek my face and pray and turn away from their wicked ways, then I from heaven will hear and will forgive them and will heal their lands. Kasarap pakinggan ang sinabi ng Diyos. Ang kailangan dito ay mag-pray tayo para mawala itong corruption sa ating bansa. Pray with humility. Pray with all of our hearts para ang Diyos na ating pinupuntahan, ating hiningaan ng tulong ay makikinig dahil nakikita niya ang bawat puso ng kanyang mga anak ay siya lang. He is the one whom we trust. Whom we trust that
He could topple down this corruption sa ating bansa ngayon. Prayer. Ang prayer ni Jesus, kung naalala natin doon sa Matthew 26:36, nang malapit na siyang hulihin ng mga righteous people kuno. Ano ang sabi ni Jesus sa kanyang prayer? Sabi niya, "My Father in heaven, if it is possible, take this cup away from me." Sabi niya ganun. Pero paano ang sunod ng sinabi niyang nagpapakita sa kanyang humbleness, sa kanyang faithfulness doon sa Diyos? Sabi niya, "But Father, thy will be done." Masunurin ng ating Diyos na si Kristo. Tayo ay tinuruan niya kung paano tayo lalapit sa Diyos ng buong puso, magpakumbaba gaya ng ginawa niya. Sinabi niya, "But God, my Father, thy will be done." Ang sarap pakinggan. Ang sarap ng puso natin na kung magagawa natin yan, tayo ay didinggin ng Diyos. Si Kristo mismo ang nagtuturo na when we approach God, we will approach Him with faithfulness, may pananampalataya at pagpakumbaba. May iba dyan na mga kapatiran ko, naririnig ko, na kapag kayo may hiningi sa Diyos, tatanungin mo, o ano, sister, ano ang nangyari sa hiniling mo, at sasabihin pa sa'yo, "Aywan ko ba hanggang ngayon? Hindi ko pa natanggap ang pinipray ko." Yan, red flag. Nag-waver na sa kanyang faith. Nawala na yung faithfulness na ang Diyos sa kanyang panahon ay ibibigay niya ang hinihingi mo. Dahil siya ay isang Diyos na mawain, Diyos ng pag-ibig. Kung tayo ay may may pag-agam-agam na tayo ay nagdadalawang isip na tayo ay ang Diyos ay He will answer our prayers. Tayo ay sinasabihan niya sa Psalms 40:16, sabi ng Diyos, anong sabi ng Diyos? "Be still and know I am God." Kung kayo, kapatid, ay may alinlangan na tayo ay diringgin ng Diyos ng ating hiningi sa Kanya, sabi niya, "Be still and know I am God." Bakit sinabi ng Diyos yun? Now, we will define kung ano ang Diyos. Dalawa ang nakikita ko dito. Unang-una, ang Diyos ay mapagmahal. God is love. Pangalawa, ang Diyos ay tapat. Ang una, God is love. Mahal niya tayo, mga kapatid. Mahal na mahal niya ang sanlibutan, kaya pinadala niya ang kanyang anak upang ang ating mga kasalanan, the relationship that was broken because of our sins, will be bridged again by the cross. Kaya pinadala niya si Jesus. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw niyang tayo ay masaktan. Ayaw niya tayong ay maggutuman. Kaya nandyan, sinabi natin siya ay ang ating Jehovah Jireh, our great supplier. Ayaw niyang magkasakit tayo. Kaya sinabi natin sa ating mga puso at we confess it that He is our Jehovah Rapha, our heavenly healer. Yan ang ating Diyos mapagmahal. Kaya yung mga kapatiran natin na may red flag na parang nagdalawang isip na, nagsasabing hanggang ngayon hindi ko pa natanggap, ay kapatid, yun ang isasaksak natin sa ating mga utak at sa ating mga puso na ang Diyos natin ay mapagmahal. Walang makapantay sa pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, lalong-lalo na sa kanyang mga anak, lalong-lalo na sa mga Dawn Watchers na nandito ngayon. Ang pagmamahal ng Diyos ay kanyang binubos ngayon sa ating lahat, mga kapatid. Kaya sabi ng Diyos, kung sa mga bata pa, relax lang. Chill. Just wait for the right time. Right time ng Diyos na tayo ay kaniyang nang maaangkinan natin ang ating hiningi sa Kanya.
Oy, ako nga ilang taon na, kapatid, na pinipray ko ang aming kaso sa dapitan. Multimillions yan. Hindi sa paghambog, multimillions yan. Pero hanggang ngayon, hindi pa namin natatanggap ang sagot ng Diyos. But, I still prayed for it at nagpapasalamat ako na tinutulungan ako ng aking mga kapatid dito sa Don't Watch, sa pag-pray, na maangkin namin ang sagot ng Diyos. Maraming salamat po sa lahat. At ano ang sinasabi doon sa Proverbs 16:6? Nga, sa ginawa ni Jesus nang siya ay nagtuturo sa atin kung paano manalangin, sabi doon sa Proverbs 16:6, through faithfulness and love, sin was atoned for. Nababayaran ang lahat ng mga kasalanan natin dahil sa katapatan ni Jesus at sa kanyang pagmamahal sa atin. Can I hear an amen for that? Amen. 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 Maraming salamat po, Amen. Pastor Annette. Maraming Amen, salamat. amen. Amen po. Ang Diyos po ay laging nakikinig sa bawat prayer ng kanyang mga anak. Laging nakikinig sa daing ng ating mga puso. Kung hindi man tayo makakapagsalita, He knows that our hearts is groaning. It is groaning for help. Kaya nga, sinabi niya, ano yung sinabi niya sa Hebrews 13:5? Anong sinabi niya? I will never leave you. I will never forsake you. Yun lang, we will hold on to that promise. We will hold on to that. The God whom we are serving today is the God who promised na hindi tayo niya pababayaan. Kaya yung ibang nagsasabi diyan na hanggang ngayon hindi ko pa natatanggap, ako din hindi ko pa rin natatanggap, pero I hold on to that promise na ako ay hindi pababayaan. Tayong lahat ay hindi pababayaan ng Diyos kung ano nga ating hihingin sa Kanya. Dahil Diyos siyang nagsasalita, Diyos siya na tapat, Diyos siya ng pagmamahal, Diyos siya ng pag-ibig, at iniibig niya tayong lahat. Mga kapatid, sa nangyayari ngayon, maraming salamat po sa palakpak, Pastora Praxe. Maraming salamat. Palakpak yan para sa ating makapangyarihan ng Diyos. Hindi yan palakpak para sa akin. Because all the glory and honor is for our God alone. Maraming salamat. Ang pangyayari ngayon, etong sinabi kong korupsyon, nakakatakot na. Lahat ng pera sa gobyerno natin ay ninakaw na ng ating mga elected officials. Nakaw dito, nakaw doon. And what is being stated in one of God's commandments, 10 commandments, thou shall not steal. Pero sila ay, kayo na, maintindihan na po ninyo ang ibig kong sabihin dyan. Kaya tayo dito sa Don't Watch, patuloy lang tayong lalapit sa Diyos, mananalangin na ang mga taong ito, ang kanilang mga puso ay hihihipuin ng Diyos upang sila ay, they will come to realize that what they are doing now, it is a poison in God's heart. Ito ay isang, ano yung poison? Ayaw Lason na. na. Lason. Ito ay lason sa puso ng Diyos. Dahil isa yan sa mga tinuturo niya doon sa 10 Commandments na thou shall not steal. Kaya patuloy tayo mga kapatid, nalalapit sa kanyang trono ng grasya. Nahihipuin na niya ang mga taong ito upang ang pagnanakaw ay mastat na. Ang pagnanakaw ay they will realize na hindi nasisiyahan ang Diyos sa kanilang mga ginagawa dahil sa mga gawain nilang ito sa pagnanakaw ng kaban sa gobyerno. There are so many who is now
having, what is this, yung nagugutom na ang ibang mga tao dyan. Marami akong nakikita na kahit sinasabing 20 pesos na lang ang kilo ng bigas, nagkaroon ng lindol doon sa Cebu na maraming namatay, pumunta doon ang ating pinaka-pangulo. Instead na ibigay ang bigas, sinasabi pang ang bigas ngayon ay binigay na 20 pesos na lang instead na ibigay sa mga nasalanta. Ano ba yan? Pero tayong nandito, will go on praying na yung bigas na yan na sinabi ko ay ibibigay na lang doon sa nasasalanta. Hindi na itinda pa. Hindi na. Dahil hanggang ngayon, nakikita natin maraming reports galing sa Cebu na marami pa ring there are so many who are suffering from the rain. Maraming nang may sakit dahil sa ulan. Marami pa ring mga aftershock na talagang ang takot ay nasa kanilang puso. Mga kapatid ko dito sa Donuts, we will pray for Cebu na mawawala ang kanilang takot, na hindi na magtuloy-tuloy ang mga aftershocks. We will pray for Cebu, for the people na nasalanta ng linog. We will continue in praying, mga kapatid ko, dahil yan ang gusto ng Diyos, na kung sino ang nakakaranas ng mga yung mga gaya ng bagyo, ng linog, ay tayo dito. Ang ating gagawin ay ang paglapit sa trono ng Diyos at ipagdarasal natin sila. Yun ang gusto ng Diyos, na walang mga taong tatalikod, mas lalo na ang mga believers na hindi na lalapit sa kanyang trono upang hingin ang tulong para sa mga taong nasasalanta. Ako ay umiiyak palagi. Ay iyakin si nanay eh. Pero pagka ito na ang pag-aaralan natin, hindi ko makontrol ang sarili ko. Ako ay talagang umiiyak dahil awang-awa ako. Ako naman ay kami naman ay hindi mayaman, pero sa awa ng Diyos, we can eat 3 times a day by His grace. Pero ang mga tao doon ngayon sa Cebu, may nagsasabi, isang mangkok na lugaw ay pinaghati-hatian ng kanilang mga anak. Nakakaawa. Kaya huwag tayong titigil sa paglapit sa Diyos. Pagdarasal natin sila. Pagdarasal natin nasalanta ng linog at sa mga bagyo ngayon. Nang alam ko ang Luzon ay may bagyo na namang dumating. Diyan mismo sa Luzon, yung sinabi kong korupsyon ay rampant. Ang pera sa gobyerno na para sa mga flood control, balik tayo sa nakawan. Ninakaw nilang lahat. Kaya, uulitin ko na huwag tayong titigil sa paglapit sa grasya sa trono ng Diyos upang ating idudulog sa Kanya ang ating mga prayers, na ito ay maghinto na. Maraming salamat po, mga kapatid ko. Dito lang tayo dahil alam ko na marami pa gustong magdala ng kanilang take home. Prayer tayo. Aming Amang makapangyarihan sa lahat, naririnig mo, Ama, ang aming mga panalangin ngayon. Nakikita mo ang luha ng aming mga mata. Naririnig mo ang groanings ng aming mga puso na lumalapit sa iyo. Kami ay naniniwala, O Lord, na kami ay dinggin mo dahil alam namin na ikaw Diyos ng pag-ibig, Diyos ng pagmamahal. Maraming salamat po sa buhay namin lahat. Maraming salamat, Diyos. Pinakataas ng papuri ay sa iyo lamang, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen.